Hello subscribers, viewers, magandang umaga, tanghali, tsaka hapon sa inyong lahat. Walutube again. So, sensya na. So, ngayon lang nakapag-live again. So, welcome again to my videos, okay? So, pag-usapan natin ngayon yung viral na post from Potato Corner, yung out of this world nila na standards or criteria nila to hire service crew. Tsaka magko-comment rin tayo at magre-reaction ngayon sa G sa Gately kay Yorme. Yung update ngayon, yung bagong pinag-usapan ngayon ng G sa Gately. Okay? So, ito po ngayon yun. Okay, so diretso na tayo sa topic. Okay? So, ito po ngayon yun, yung sinasabi ko na out of this world, criteria and qualification from Potato Corner. Una, nakalagay dito, 18 to 30 years old, at least high school graduate, okay lang naman yan. Knowledgeable to basic mathematical computation, I think it's okay. Preferably female, okay lang naman siguro kasi kung basta hindi lang siguro sinasabi nila na at least female. But I believe that I think they are still accepting male. I'm hoping so. And dito na, have a good visual impact and pleasing personality. So, something wrong dito sa isa sa criteria na to. And, weight must be proportionate to height. So, bawal atang matataba. Gusto niya payat, sexy. And second, have clear complexion, eyesight, and good set of teeth daw. So, juicy. So, ibig sabihin, hindi kayo tumatanggap ng PWD, Potato Corner. Okay? And susunod, know how to communicate in Filipino and English. Natural lang naman siguro sa Filipino na marunong naman siguro magsalita ng Filipino. Tsaka mag-English. So, hello. Common sense lang naman siguro yan na Potato Corner. And isa pa, definitely love dealing with all types of people. Natural, parang skill set natin ng service crew talaga yan, na kailangan maging friendly ka sa customers mo, tsaka sa any kind of people. Kasi you're doing business hindi ka naman nagipag-away dyan. So, common sense na yon. So, kailangan maging friendly ka at welcoming sa customers mo. Kasi again, nag-negosyo ka po, hindi ka nagkipag-away. Potato Corner. Ito lang masasabi ko, Potato Corner. Sa una, naglabas na ng kautosan ang DOLE na dapat bawal na yung age requirement. Ano ba naman yung HR nyo? Ngayon pa ba pinanganak yan o talagang tanga lang? Yung utak lusaw na. Hindi ba niya alam yan? Nag-HR siya ng ilang taon o experience ilang taon siya ng age. Hindi niya alam na bawal yung age requirement. Okay? So, second thing, okay lang naman, at least high school graduate, at least, hindi kayo choosy. Baka, kailangan nyo sa service crew, master degree. Potato Corner, buti hindi ganun ginawa nyo. Knowledgeable in basic mathematical, natural naman siguro yan. At least basic, plus 1, plus minus, at least marunong. Okay lang naman siguro yan. At least, natural naman siguro yan. Nag-aaral na ng elementary, high school, tinuturo naman yan. So, okay lang siguro yan. So, ito isa pa, have good visual impact and pleasing personality. Ano ba naman yan, Potato Corner? Nang di-discriminate ka porque walang itsura yung aplikante mo, hindi mo tatanggapin? Napaka-choosy mo naman. Magkano ba sahod ng Potato Corner? 100,000? 200,000? Alam mo ba kung ano ibig sabihin ng pag ang tao isang pleasing personality tsaka may good visual impact? May maintenance yan. Siyempre, para ma-maintain yung pagiging good pleasing personality, kailangan mo magpaganda, magpapogi, gagamit ng cosmetics. And question dyan, yung sahod niya. Kaya bang bumili ng mga magandang mamahaling cosmetics to maintain his pleasing personality? Baka naman minimum lang yung sahod nyo. Mahiya naman tayo, Potato Corner, kung ganang klase yung qualification mo. So, dapat ayusin mo yung Potato Corner. Pero nagbibiro ka ata, hindi ko alam. Isa pa, have clear complexion, eyesight, and good set of teeth. Ano ba trabaho ko dyan, Potato Corner, kung ako mag-a-apply sa inyo? Kagatan ba? Patibayan ng ngipin? Ano ba?
Kakagatin mo ba yung balat ng niyog? Kasi kailangan matibay yung ngipin mo. Ano ba naman yan? Potato Corner. Kung ito Potato Corner, kung gusto nyo tumulong sa employment kasi mababa ang employment rate sa Pilipinas, kung may ganyan kayong standard or set of standards, itong advice ko sa inyo, suggestion, why not provide medical or is it HMO benefits for your employees para ma-maintain yung good teeth at saka eyesight. Pero ito lang din ang mamali dyan. Paano naman yung PWD? I think, Potato Corner, you should have at least friendly din sa mga PWD natin. You should very sensitive for that. Okay? Tulad ko, may problema sa mata. Kaya ibig sabihin ba, mag-a-apply ko sa inyo, automatic na akong disqualified, may problema ako sa mata. I don't think so. Potato Corner. I think you have your HR and hiring team have problems that they need also to reflect themselves. Akala ko ba, ano ba HR dyan? Graduate ba ng psychology yan? Baka kailangan nilang i-evaluate yung sarili nila. Baka may psychological problem na rin sila. Okay? Bakit? Dahil nagbibigay na ganitong klaseng standard. Which is unrealistic. And for me, it's very discriminatory. Lalo na sa mga PWDs. Tsaka sa mga edad na 30 above. Yun ang problema dito at nakakalungkot. May natanong akong isang labor expert. Sabi niya, ito daw talaga yung reality at tunay na mukha sa Pilipinas when in regards to labor practice. At isa na to example sa reality na nangyayari sa Pilipinas when in regards to labor practice nga. Dahil ito nga, out of this world requirements, maraming hinihingi na hindi naman kailangan. Sabi ng labor expert, hindi lang daw ito ang nangyayari. Even though internally or externally or any forms of discrimination in labor was happen daw. Nangyayari daw ito talaga sa Pilipinas. Dahil sa reason daw na kulang sa kaalaman daw yung kulang sa kaalaman daw yung especially the management of the company that they don't know already that they have already violated the labor standards or what's indicated in the labor law or hindi na alam na discriminatory na pala ito. Pero ito para sa akin, ito ang masasabi ko. When you get the position of manager, supervisor, or any hierarchy in the company, you should know this. Dapat alam mo yung mali at saka tama. Kasi ito don't act like a god when you have a higher position in the company. Don't act like a god. Dapat marunong kang makibagay. Ilagay mo yung sarili mo sa kalagayan nila para maintindihan mo kung what's the problem or how you will handle the certain situation or how you will make decisions based on your based on good faith. When good faith siya, ibig sabihin walang maapakan. Ito advice ko sa management diyan, sa mga companies or any type of companies. Tularan niyo po. Kung ito na lang, baka hindi kayo idol, baka hindi niyo kilala si Isko Moreno, no? Why not do some research with Isko Moreno? Tularan niyo po siya sa pagiging good leader. Okay? At marunong makikisama, marunong siyang bumalanse sa isang bagay. Okay? Ito lang masasabi ko. Then, investigate what Isko Moreno's life and Isko Moreno, what he done here in Manila as mayor. How he performed decision making. How he balance, especially sa mga tao niya. Okay? Bakit nasabi ko to?
Kasi ako mismo, marami akong nakita. At sa mga tao din mismo, galing kay Isko Moreno, yung mga feedback. They said, stricto siya, pero napaka-fair niya na tao. At hindi niya kailanman dinidiscriminate niya ang mga tao niya. Kahit sino. Di siya gumagawa ng negative feedback pagkos tinutulungan niya po ito. At hindi po niya hinihilang pababa. Okay? So, ito po, talagang nakakalungkot kasi in all forms, sabi ng labor expert, all forms of discrimination was happening inside or outside in the labor, in the company, in the working environment itself. So, I believe marami akong viewers dyan at saka mga employee, I believe you observe that sometimes in your working place, di ba? You've heard that there's a working environment, toxic environment. Marami kayong, di ba? Bad boss, hindi mabuti yung boss nyo. Di ba? So, this is the problem. Ito yung problema. Sabi ng labor expert. At ito din yung, as per research ko, ito din isa sa rason. Bakit nga talaga daw na nangyayari nagiging pangit yung standard sa Pilipinas yung when it comes to labor standards at saka working environment ng mga empleyado. Ito, isa na itong mukha. Ito is example na po ito. But it is happening. Based on my research ito, i-show ko sa inyo based in my research lang naman ito Wait po. So ito actually, ang ipapakita ko ito is yung highlights lang. Pero andyan naman yung source ko based on my reading sa understanding. So bakit ko nalagay dito sa research ko, okay? So ito ipapakita ko po. Ito po. Ayan. Kung nakikita nyo po. Okay? Ayan. So ang sabi dito, employment discrimination in the Philippines occurs for several reasons. Una raw, lack of knowledge of employment law. So marami daw employer tsaka employees are not aware or hindi nila alam na about discrimination in the workplace. Ito daw ang laging nangyayari. So ibig sabihin, this allows employers to discriminate against employees unaware they are breaking the law. So ito daw ang isa sa number one na dahilan kung bakit nagkaroon ng discrimination against employees ang mga employers natin. Ayan, sa isang rason. So, pangalawa, okay, misuse of labor laws. Ano ba ibig sabihin ng misuse? So, sabi dito, even if employers are aware of the law, they may not be caught or penalized for violating the law. This is because the government does not always enforce labor laws properly. So, ito yung problema. Ang sabi dito, kahit alam ng employer na ang batas, pero hindi sila nahuhuli at hindi namumultahan for violating the labor law because yung government ay hindi ini-enforce, hindi ini-implement ng mabuti yung batas. So, this is now the big problem. Mismo may problema sa gobyerno or government itself. Third, cultural resource in the Philippines daw. So, meron daw cultural factors kung bakit nagkakaroon ng labor discrimination sa Pilipinas. Okay? So, ibig sabihin, nagbigay ko ng example dito, ang pagkakaintindi natin sa babae. Sabi nga, ang babae kasi para sa ating mga Pilipino ay pangbahay laang at hindi pwede sa mga mabibigat na trabaho. Kaya ngayon, ang tendency of that, nagkakaroon ngayon ng inequality sa labor or sa employment opportunity. Dahil sa isip natin ang babae para lang sa magaan na trabaho ay para lang sila doon sa trabaho na hindi mabibigat, like hindi pwede tagahugas lang or waitress or cashier. At ang pwede lang sa lalaki ay
Sa lalaki naman, ay kayang basta nasa labas ng bahay ay pwede kahit saan at pwede sa mabibigat na trabaho. Kasi if gamitin natin ng common sense, even ng babae kaya namang mag-construction worker, even ng babae kaya namang gawin anong kayang gawin ng lalaki sa trabaho. This is the if we use our common sense naman. Right? So yan pala ang isang reason bakit nagkakaroon ng employment discrimination. Cultural resources in the Philippines. So may cultural factors nila. At lastly, economic factors. Sabi ko sa research, the Philippines is a developing country with high levels of poverty. Sobra ang kahirapan. Dahil dito, sabi ko dito sa research ko, this can make employees more vulnerable to discrimination as they may be afraid to speak up for fear of losing their job. Kahit alam nilang mali, kahit alam nilang inaabuso na sila, hindi sila nagsasalita dahil sa wala silang pera, takot silang mawalan ng trabaho. Ngayon, okay lang sa kanila kahit anong ginagawa sa kanila ng employer nila, minamaltrato sila, okay lang. Dahil kailangan nilang pera para pangtustos sa pamilya nilang naghihirap. It's very sad that this is one of the reasons why we have a labor discrimination in the Philippines. Ito talaga ang isa sa problema, lalo na sa high levels of poverty. Sobrang kahirapan. Kaya yung mga employer at saka yung mga boss mo, mga abusado at mga siraulo. Dahil alam nila yung mga maliliit at saka yung mga rangan pa nila ay nangailangan ng pera at walang pera. Kaya ngayon, okay lang sa kanila or okay lang silang magkakaroon ng bad treatment or okay lang sila even though there's a bad treatment from their bosses, from their employer, okay lang sa kanila. Di ba? This is the bad habit happening in the Philippines, especially in the working environment. And the bad thing is, kapwa mo Pilipino ang mismong parang inaalipin ka. Ginagawa kang parang alipin. Hindi mo maintindihan kung anong kinakain ng mga taong ito araw-araw versus sa taong rank and file na inaabuso nila. Hindi mo maintindihan anong klaseng kinakain na araw-araw. Kumakain ba sila ng ginto while yung empleyado nila ay kumakain ng mumurahing pagkain? Ganun ba ang kaibahan? Kaya ngayon nagkakaroon sila ngayon ng authority or rights to discriminate you. So this is a very bad factors, which is also government should make serious on this kind of matters. Dahil nga, discrimination was happening in all kinds and all terms in the work environment. So nakakalungkot isipin na nangyayari pala ito. Alright? So, ito na masasabi ko. But unfortunately, in the real world, in the reality, parang I don't want to be rude in my life, but it's like I would just define them Hudyo. Mga Hudyo. Yun lang. Yun lang masasabi ko. So, next topic po natin, pag-usapan natin naman is reaction ko about sa Jay sa Gately. So, yung may papakita ko dito na report
or ratings about sa G Zagedli. So ito po. Ayan. Galing po to kay Banat Bay. Sir Banat Bay, salamat. Salamat. Nire-reference ko yung ratings mo dito So, shout out pala kay Banat Bay. Hello, Byron. So ito po. G Zagedli, lumalakas po. Nagiging most watched series or segment in Itbulaga sa Mindanao tsaka sa Visayas ang G Zagedli. Kung makikita niyo po dito ang ratings, napakataas po ng G Zagedli. This is the proof that people badly need help because of the situation happening now in the Philippines. Kung sinasabi natin the poverty is rampant in the past year, now the poverty is getting more worse than unusual. Bakit ba nangyayari ito? Ito lang masasabi ko sa mga kababayan ko. Ito lang masasabi ko sa kababayan ko. Sensya na, medyo may glitch sa application ko. Bakit ba lagi nating inuulit-ulit ang pagkakamali? Hindi pa ba tayo natututo? Ito na lang, kasi kahit anong explain namin, marami kami mga vloggers nag-i-explain, talagang gusto namin matuto yung mga botante natin. Na dapat naman bumuto ng tama. Ito na lang sasabihin namin. O sige, sa susunod na eleksyon, galingan nyo pa. Sa susunod na eleksyon, gawin natin 1,000 o 2,000 ang kilo ng bigas. Yun ang gawin natin sa susunod na eleksyon. Para magiging the best talaga ang mangyayari sa Pilipinas sa susunod na eleksyon. Gawin natin 800 o 2,000 kung maaari ang lahat ng ang bigas sa Pilipinas. Because ito na ang reply ko. Ano ba ang goal ng G Zagedli? Makatulong. Ngayon, ang reflection dito sa mga kabayan din, dahil marami nang kailangan tulong, ito ang nangyayari ngayon. It is an indicator that Filipinos are more vulnerable and more in experiencing poverty dahil sa mahal ng bilihin. Which is very sad. But still, I would like also to congratulate G Zagedli for having a good ratings, especially in Mindanao and Visayas. Maraming natutulungan si Yorme sa mga kababayan natin sa Visayas at Mindanao. At lalo na sa ibang area kung saan napupuntahan nila with Buboy. Yan lang naman masasabi ko at komento about dito sa rating ito. Which is very good and good news for our Jimmy Kapuso for having this kind of ratings, especially for G Zagedli. Na ibig sabihin, habang maraming nagsasaya, maraming natutulungan. So yun po. Yun lang po ang masasabi ko. Sana magkaroon tayo ng positive na outcome for the next election, especially also the next elections, no? Kasi nakikita mo dito yung pangangailangan ng tao eh. Nakikita mo dito yung level ng poverty. Kasi ang G Zagedli kasi ang aim talaga nitulungan yung mga kababayan nating nangangailangan, naghihirap. So ibig sabihin tumataas na rin, maraming nangangailangan ngayon, maraming ng problema. So this is also an indicator. Because this is related to our, tingnan mo yung bilihin natin. Oh my God! Ilang buwan na lang yan, iwan ko. Magkano na? Hindi natin alam. So yun po. Maraming salamat po sa mga subscribers ko at sa mga viewers sa pakikinig sa vlog ko. Alright? So hoping may natutunan kayo sa vlog ko. And again,
Hoping everybody there have a good life and more blessings to come sa lahat. Yung mga kabayan natin nasa problema at naghihirap ngayon, sana tulungan kayo ni God at sana magkaroon kayo ng tsansa na matutulungan sa gitna ng GMA7 para mapagaan kahit konti ang buhay niyo po. So bago yan, maipapakita nyo muna po ako sa inyo. Hi guys, subscribe na kayo rito. Follow nyo si WalloTube. Yun, no? Yay! Thank you, Yorme. Okay, eat bulaga.